Hello po sa inyong lahat. In my previous video, idinatali ko sa inyo ang kaso ng sikat na American singer na si David Anthony Burke o David, na last month lang, April 2026, ay inaresto para sa kasong pagpatay sa kanya umanong 14 anyos na girlfriend na si Celeste Rivas Hernandez. Bukod sa kilalang akusado, naging maingay din ang kasong ito dahil sa paraan ng pagkakatuklas sa biktima, na agnas na sa loob ng trunk ng isang abandonadong Tesla. Dagdag pa dyan, pinaniniwalaang may pang-aabusong sexual na naganap dahil menor de edad si Celeste samantalang si David ay nasa 8 gulang na. Nitong mga nakarang araw ay may lumabas na mga detalye, partikular na ang mga ebidensya mula sa brief na final ng prosekusyon. Kaya i-update ko kayo about dyan. Pwede nyo ring panoorin muna ang original video ko about this case na andyan sa taas ng screen at ilalagay ko rin sa description. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang itama ang ilang detalye sa nauna kong video. So, nung naglayas pala si Celeste noong April 2024, bumalik rin pala siya sa bahay nila sa Lake Elsinore after a few days. Naklaro yan dahil sa impormasyong nakasaad sa brief ng prosecution. April 2025 nang sumunod siyang nai-report ng parents niya na nawawala. At yun na nga ang huling beses dahil pinatlang na pala ito. Dahil ongoing ang kaso, siguradong marami pang detalye ang madadagdag o mababago. So without further ado, suriin na natin ang mga ebidensya at teorya sa kaso ni David. Sa brief na final ng prosekusyon, inilahad nila ang isang detalyado at nakakapangilabot na timeline ng kanilang kaso laban sa mga awit na si David, na inaakusahan ng sexual na pang-abuso kay Celeste Rivas Hernandez mula noong siya ay 13 taong gulang pa lamang, at ng planadong pagpaslang sa kanya noong Abril 2025. Kabilang sa mga ebidensyang inilahad ng Estado ang mga larawan ni na Celeste at David na may ginagawang sexual acts, na ayon sa mga investigador ay nagsimula noong 13 years old pa lang ang biktima at 18 naman ang akusado. Ayon sa dokumento, pinaniniwalaan ng mga investigador na nagkakilalang dalawa online noong 11 years old pa lamang si Celeste. Iniulat ng mga magulang ni Celeste na nawawala siya noong Pebrero 2024. Nang madiskubre ang kanilang koneksyon, nakipag-ugnayan ng kapulisan mula sa Riverside County Sheriff's Office kay David. Ang sabi ng singer, minsan niya lang daw nakasama si Celeste at hindi niya alam ang edad nito. Nang umuwi ang dalagita, kinuha ng kanyang mga magulang ang kanyang cellphone. Ayon sa investigasyon, bumiyahe ang akusado patungong Lake Elsinore at nagbayad ng $1,000 sa isang kaklase ni Celeste upang ibigay dito ang isang secret phone. Patuloy ang kontak ni David sa dalagita kahit pinagdiinan na sa kanya na menor de edad pa ito. Ayon sa dokumento ng korte, madalas magkasama sina Celeste at David buong 2024. Kabilang na ang pagsasama nila kada weekend sa bahay ng singer sa Hollywood Hills at bakasyon sa Las Vegas at London. Dinala na rin umano ng lalaki si Celeste sa Texas upang makilala ang kanyang pamilya. Napaisip ako dito dahil wala kayang sinabi ang magulang ni David na nakikipagrelasyon siya sa isang bata. O baka naman hindi nila sinabi ang kanyang totoong edad. May usap-usapan din na binibigyan daw ng pera ni David ang mga magulang ni Celeste kaya pumayag ang mga ito sa relasyon ng dalawa. Bagamat hindi kasama ang impormasyong ito sa mga pre-trial documents, pinabulaanan na ito ng ama ni Celeste. Anyway, nang siyasatin ang mga text messages sa pagitan ng biktima at ng akusado, malinaw ang kanilang mga usapan tungkol sa sex, pagbubuntis, abortion at paggamit ng Plan B na isang emergency contraceptive. Ang mga ito ay patunay umano ng sexual na relasyon ng dalawa. Ang mga text messages nila hanggang March 2025 ay nagpapakita kung paano umano minanipula ni David ang biktima. Ito ang isa sa mga mensahe ni Celeste kay David. All we do is have sex and just hang out. Man, I want more than that for myself. Noong gabi bago pinaniniwala ang pinatay si Celeste, nagkaroon sila ng mahabang pagtatalo ni David. Ayon umano sa kanilang pag-uusap sa text,
Matindi ang selos ni Celeste sa mga relasyon ni David sa ibang babae dahil pinaasa siya nito na mayroon silang future together. Ayon sa prosekusyon, she became extremely upset and threatened to disclose damaging information about her relationship with defendant to end his career and destroy his life. Idiniin pa nila ang bigat ng pagbabantang ito para kay David dahil ilang araw na lang mula noon ay ire-release na ang kanyang kauna-unahang studio album. Naging teorya din pala na baka buntis si Celeste kaya siya tinapos ni David. Noong una, ang sabi sa reports ay hindi naman daw nagdadalang tao ang biktima. Pero nito lang, nabalita na ayon sa kanyang death certificate, hindi daw masigurado kung buntis nga ba siya o hindi. Hirap silang madetermina ito dahil nga sa lagay ng mga labi ng biktima. Noong April 23, 2025, araw na pinaniniwalaang pinaslang si Celeste, nag-book si David ng Uber para sunduin ang dalagita sa kanilang bahay sa Lake Elsinore bandang 8:40 ng gabi. Dumating si Celeste sa kanyang destinasyon, 10:10 ng gabi, sa bahay ni David sa Hollywood Hills. Ayon sa dokumento, knowing he had to silence the victim before she ruined his music career as she had threatened, very soon after her arrival at his home, defendant stabbed the victim to death multiple times and stood by while she bled out. Wala umanong pagtatangka ang akusado na isalba ang biktima. Hindi siya tumawag sa 911 at hindi niya rin ito dinala sa ospital. Ayon sa autopsy report, si Celeste ay nagtamo ng multiple penetrating injuries, partikular na sa kanyang dibdib at tiyan. Bandang 10:30 ng gabi ng araw ding yon, nag-text pa si David kay Celeste at tinatanong kung nasaan ito, gayong alam naman na daw niya na patay na ito. Around 11 p.m., gamit ang kanyang Tesla, umalis umano si David sa bahay at tumungo sa Santa Barbara County. Hinala ng mga investigador ay para itapon ang mga gamit ng biktima. Sa kanyang biyahe, patuloy daw siyang nag-text at tumawag sa telepono ni Celeste. Madaling araw ng April 24 nakauwi si David. Noong araw na yon, mayroon siyang nakaschedule na isang interview at pumunta naman siya na parang walang nangyari. Same day ay umorder siya ng pala mula Home Depot at ipinadeliver sa kanyang bahay. Tinext niya pa ng 2 beses ang number ni Celeste. Huling kinontak ni David ang telepono ng dalagita noong April 26, 2025. May 1, umorder si David sa Amazon ng 2 chainsaw na sinundan naman ng isang body bag, heavy-duty laundry bags at isang inflatable pool noong May 5. Sa mga purchases na ito, ginamit niya ang pekeng pangalan na Victoria Mendez. Noong May 8 at muli noong May 31, bumalik si David sa liblib na lugar sa Santa Barbara na una niya nang pinuntahan. Sa parehong lugar na tagpuan ang itinapon na passport ni Celeste noong January 2026. July 7 naman nang umorder ang singer ng burn cage sa Amazon gamit muli ang pekeng pangalan. Marahil para sa kanyang planong sunugin ang ebidensya. Ayon sa dokumento, pinaniniwalaang ginawa ang pagputol sa katawan ng biktima sa garahe ng bahay ni David. Nilagay niya ang katawan sa inflatable pool para hindi kumalat ang dugo. Gamit ang chainsaw at marahil iba pang instrumento, tinanggal ng lalaki ang mga braso at binti ng biktima. Pinutol niya rin ang isang hinliliit sa kamay at ang left ring finger ni Celeste kung saan nakatato ang kanyang pangalan na David. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang mga tinanggal na daliri. Pagkatapos, nilagay niya ang mga braso at binti sa isang garbage bag at inilagay yon sa trunk ng kanyang Tesla. Ang katawan naman ay inilagay niya sa body bag na kanyang binili at ipinatong ito sa garbage bag. Sa loob ng ilang linggo at baka ilang buwan pa, nanatili ang mga labi ni Celeste sa trunk ng Tesla na iyon ni David. Sa katunayan, may mga kaibigan at kakilala daw ang singer na nagtanong kung anong mabaho at kakaibang amoy sa kanyang garahe at sasakyan. Nakumpirma din na si David ang huling nagmaneho ng Tesla noong July 29.
bago siya umalis ng LA para sa kanyang concert tour. Patunay umano ito na alam ni David na nasa loob ng trunk ang mga labi ni Celeste at walang ibang taong nag-abandona nito maliban sa kanya. Bukod dyan, nadiskubre rin ang DNA ni Celeste sa garahe ni David at nakita sa mga hiwa sa katawan ng biktima ang kulay blue na mga piraso ng material na kalaunan ay na-match sa material ng inflatable pool na binili ni David online kung saan niya umano chinop ang dalagita. Napakaraming ang naging pasabog ang prosekusyon sa dokumentong ito at sa katunayan, hiniling ng kampo ni David na isil ito, subalit hindi sila pinagbigyan ng judge. Ilang posibleng argumento naman ng depensa ang lumutang. Una, pwede nilang sabihin na aksidenteng napatay ni David si Celeste, maaaring sa kalagitnaan ng pagtatalo. Ang problema dito, kung hindi niya sinasadya na saktan ng dalagita, bakit hindi niya ito hinihingi ng tulong medikal? Ang pangalawang posibleng argumento ay hindi siya ang pumatay sa biktima. Maaaring sabihing na overdose, natural cause, aksidente o ano paman. Pero aaminin niya na siya ang nag-dispose sa katawan nito. Muli, bakit hindi siya tumawag sa 911? At paano niya ipapaliwanag ang lahat ng pagtatakip niya sa nangyari? Ikatlo, pwedeng i-deny niya totally na may alam siya sa nangyari. Though baka mahirapan siyang gawin yan dahil na rin sa mga nakalap na ebidensya. Pero let's see, inosente naman siya until proven guilty. Ang preliminary hearing sa kasong ito ay nakaschedule sa katapusan ng Mayo. Sigurado, marami pang detalye ang mabubunyag at sana kasama na dyan ang katotohanan. Ayan po ang latest natin sa kasong ito. To stay updated, subscribe na kayo sa aking channel kung hindi pa at turn on nyo na rin ang inyong notification. Thank you so much for watching at ingat tayong lahat. Bye!